Nagkainitan po ang deliberasyon sa House Justice Committee doon nga sa impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa unang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus, nakasaad na nilabag umano ng Pangulo ang konstitusyon at pinagtaksila ng tiwala ng taong bayan nang payagan niyang arestuhin at isuko sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa ilang kongresista, hindi raw ito may tuturing na impeachable offense. Hindi rin daw grounds for impeachment ang ikalawang alegasyon na umano'y pagiging unfit to serve bilang Pangulo nitong si PBBM dahil umano sa paggamit niya ng droga na ang balita ay galing lang sa kanyang presidential sister na si Amy Marcos. Tinalakay rin ang hindi pag-veto ng Pangulo sa ilang program appropriations pero wala naman daw nakikitang paglabag dito. Tinawag naman na hearsay lang ay kaapat na aligasyon na nakinabang umano si PBBM sa kickback mula sa budget insertions at ghost flood control projects. Hindi rin daw impeachable offense ang ikalimang aligasyon na binuo ng Independent Commission for Infrastructure para pagtakpan ang umano'y mga kaalyado tungkol dito sa flood control scandal. At sa huli, ipagpapatuloy na lang bukas ang pagtalakay nga dito sa impeachment case na ito. Take note, isa palang impeachment case ang tinatalakay. Meron pang Maza impeachment articles na kailangan nilang i-discuss. Kaugnay pa rin yan, mga kapatid, wala pang paghahanda na ginagawa ang legal team ni President Bongbong Marcos pagdating sa impeachment complaint na kinakaharap nito. Parang ang tanong ko, may legal team na ba? Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro na pag-usapan nila ni Pangulong Marcos ang tungkol dyan pero ang tanging tugon lang ng Pangulo igagalang kung ano ang proseso. Naniniwala naman ang complainant at former Gabriela Party List Representative Liza Masa na mas marami ang papabor sa impeachment laban sa dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Gate ni Masa sa panayam ng ating programa, palapit na kasi ang 2028 elections pero ang botohan nakadepende kung sino ang mas dominante sa Kamara.